So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, habang patagal ng patagal, as time goes by, as day goes by, yung mundong ginagalawan po ni Mayor Alice Guo ay talagang lumiliit at sumisikip ng sumisikip. Hoping sana na hindi niya takasan itong kanyang mga kaso. So ngayon nga po guys, yung PAOK at yung PNP-CIDG ay official na pong nag-file ng criminal complaint laban nga po dito guys kay Mayor Alice Guo. Kung matatandaan nga po ninyo guys nung mga nakaraang linggo, eto 6 days ago, PAOK plans to file criminal raps versus Alice Guo for Pogo connection. Kasi nung nakaraang linggo guys, itong Presidential Anti-Organized Crime Commission or yung PAOK ay nagbabalak pa lamang pong sampahan ng kaso itong si Alice Guo. And finally, ngayon nga po guys ay official na nga po silang nag-file ng complaint laban nga po dito guys kay Mayor Alice Guo dahil nga po guys sa pagkakasangkot niya sa Pogo, yung connection niya dito nga po guys sa Pogo operation na na-raid doon po sa Bamban, Tarlac. Kung alam naman po ninyo yung history ng pagka-raid ng Pogo doon sa Bamban, Tarlac, makikita nyo naman no guys na kung saan samot-sari yung pang-aabuso doon. Parang kabilang na nga po guys doon yung human trafficking, yung mga pagdidetain nila sa mga trabahante nila, yung pantutorture, mayroon pang mga torture chamber doon at sangkot sa mga illegal scamming. At beside guys, yung Bamban, yung Pogo sa Bamban na na-raid ay may connection din po guys sa mga nangahack sa ating government website. Actually, wala talagang, sa totoo lang, wala talagang magandang naidulot itong Pogo sa bansang Pilipinas. Dapat sana binan na yan eh. Diyan nga nadulas si Roque nang sabi niya na ang Pogo ay nagbibigay ng source of income sa presidente sa pamahalaan. Actually, kung maganda yung Pogo guys, why not? Pero nandyan kasi yung mga illegal crimes eh. 'Di ba? Kaya nga yung Pilipinas nabansagan na pinakamalaking scam country sa buong mundo kasi nga dito po sa loob ng Pilipinas, nagtatago, pugaran po ng mga scammer. Kaya minsan nakakahiya, no? Yung mga OFW natin na pumupunta sa ibang bansa, na, oy, taga saan ka? Taga Pilipinas. Di ba yung Pilipinas yung yung pugad ng mga scammer? Di ba nakakahiya? Anyway, guys, itong Pogo na to, na na-raid nga po doon, guys, sa Bamban, sangkot nga po, mayroon pong mga patunay at mayroon pong mga ebidensya na matibay itong PAOK spokesperson kasi sila yung nag-file eh. Meron po silang matibay na ebidensya na kaya nilang tawag ito ipakita, ilahad, iisa-isa nila na itong si Alice Guo nga po talaga ay dapat makasuhan kasi malakas po yung nila eh, yung hinahawakan nilang ebidensya na talagang affiliated itong si Mayor Alice Guo dito nga po guys sa illegal na Pogo operation doon nga po guys sa Bamban. And buti na nga lang po guys itong si Mayor Alice Guo ay nasuspend. And last week din po guys binalita na itong si Mayor Alice Guo ay sasampahan din po pala ng tawag dito, tax cases, tax evasion cases. Kasi nga po guys, meron din pong nakita sa kanya na madaming iba't ibang klaseng mga violation at makikita nyo naman po guys sa kanyang lifestyle na talagang questionable po yung kanyang uri ng pamumuhay. And ngayon nga po guys, ito yung balita, 2 hours ago, dito po sa Rappler. Gamitin natin source yung Rappler. Kasi dito guys, nagkaroon ng papreskon yung PAOK at yung PNP-CIDG. So, i-highlight lang natin yung iilan dito guys sa mga interview nila na kung saan itong ang si Alice Guo ay formal na nga po nilang sinampahan ng kaso. Anyway, wait lang. Pogo sa Banban, and we are here to take any questions from the media.
Sir, ano po yung pinakamalalakas natin na ebidensya na magsasabi involved na talaga si Mayor Gu kung sa nangyayari kung qualified human strategies within the compound of Lumabas na naman. Uy, grabe guys, oh, qualified human trafficking, non-bailable yun. Parehas yung sa kaso ni Kibuloy, qualified human trafficking, non-bailable po yun, guys. Nakakatakot, no? Yung mga sabi-sabing mga piraso ng ebidensya laban dito sa mga respondents. Hindi lang to isang piece of evidence, ngunit multiple pieces of evidence to na pwede magsama-sama at makonsider na circumstantial evidence upang may pakita na may probable cause upang ma-charge sila. So, lumabas na mga ebidensya dito tulad ng fact na siya ang nag-apply doon sa dating Nolo, no? Sa Nolo from the local government. Lumabas din ang Itinanggi niya yan, guys, 'di ba, sa first hearing nila ni Senator Risa Ontiveros. Itinanggi niya yan eh. Kanyang involvement doon sa lessor company. At kasama na din yung mga ibang ebidensya dyan tulad ng mga pangalan niya na lumulutang sa mga sabi-sabi mga dokumento na nahanap na sa Pogo compound. Dahil file yung kaso, pinaprocess na namin yung ILBO, dadaan lang ito sa internal processes ng DOJ at hopefully by next week, mapirma na ng Secretary ang ILBO. Sa akin po importante na magkaroon na tayo. Magkaroon ng Magkaroon na ng ILBO. Hindi naman natin matatanggi na kahit sinong makasuhan ng kriminal ay may flight risk. Lalo na kung may resources ito na ibang bansa. Ngunit dito naman kay Mayor Gu, hopefully, no, hindi naman siya lilipad dahil siya mismo at yung kanyang mga representatives nagsasabi na nais siyang harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. At bukod doon, no, si Mayor Gu, isa siyang public official, hindi naman siya basta-basta makabiyahe na wala siyang travel authority. Tama. So hopefully, no, ang ILBO natin at yung PHDO, no, na-apply na ating mga prosecutor ay safeguard lang at hindi naman talaga kakailanganin. Sir, just for the record, kung ano ang Mayor Gu, ilan po yung mga Fiscal Benji. So, Mayor Alice Guo, na pinangalanan din natin si Guo Waping. Meron pang 13 o 13 respondents na isinamin namin. So yung 13 taong to ay mga officers at incorporators ng 3 kumpanya na pinagmulan na galing sa Baofu, Hongsheng, and then sa Zhunyuan. At meron ding mga iba pang private individuals na pinaniniwalaan namin at merong malakas na ebidensya na sangkot doon sa conspiracy para mag-commit ang qualified trafficking in Naku po. persons. so just for the record, ano po yung Apo. Itong complaint po na final ng CIDG at ng Philippine Anti-Organized Crime Commission ay nakatutok lamang doon sa isang malaking kaso which is qualified trafficking in persons. Yung mga ibang kaso na pwede pa nating maisampa laban sa mga respondents ay pag-uukulan pa namin ng panahon para makalikom kami ng sapat na ebidensya para doon sa mga kaso na yun. Qualified trafficking in persons is an unbailable offense. Yan, sinabi ko sa inyo, di ba, non-bailable. Actually, kahit yung yung qualified human trafficking, pwede na yun eh. Kulong na siya dun eh, pag napatunayan. Anyway, hindi pa naman to formal na naisampa doon sa Supreme Court. Kasi pa to eh, dadaan to sa due process. Kahit pa paano, bibigyan din naman ng patas na laban. Itong si Alice Guo, syempre, nandito tayo sa Pilipinas and alam naman natin na kahit medyo mabagal ang sistema ng justice system natin, well, at least, gumagana yung ating justice system. Anyway, continue. Si Deputy City Prosecutor Benji Samson, siya ang lead, no? Ang lead prosecutor na nag-coordinate ng case build-up kasama ang PAOK at ang CIDG na naayon doon sa Department Circular 20. Dagdagin ko lang, no? Itong kaso na na-file, complaint pa lang ito,
Dadaan pa ito sa proseso sa DOJ. Dadaan pa ito sa preliminary investigation kung saan bibigyan ang mga respondents at kasama din si Mayor Guo ng pagkakataon na isabi ang kanilang panig. So wala pa to. Yun guys, yun yung punto natin dito. Yung Senate hearing na nangyari, hindi naman po hindi naman po Supreme Court yung Senate hearing bagkus in aid of legislation lang naman po yan. Pero nang dahil po sa Senate hearing na yan, natuklasan natin na ganito nga po yung pagkatao, yung katarantaduhan na ginagawa ni Alice Guo. So that may mga personalities katulad ng PAOK, ng CIDG na sila po yung nag-file ng kaso, ng complaint against nga po dito guys kay Alice Guo. So malaki din po yung gampanin na ginagawa ng Senate hearing. Ang problema kasi guys, nasa break ngayon ang Senate hearing. So matagal-tagal, 2 buwan pa bago bumalik. So sayang nga no, medyo parang hindi magigisa ulit dito si Alice Guo. Medyo hindi siya magigisa. Takas siya ngayon. Pero sabi naman sa aking narinig, magkakaroon daw po guys ng closed door meeting. Hoping naman sana na kung pag closed door meeting kasi guys, medyo hindi yan pinapublicize ewan ko lang ha, kasi closed door meeting nga, 'di ba? Pero hoping sana na may media tapos ipanood din naman sa mamamayang Pilipino yung sagot ni Alice Guo. Ukol nga po dito guys sa kanyang identity na siya po ay posibleng si Guo Waping or Waping Guo na tao at si Alice Guo ay iisa. Problema talaga no, nasa break ang Senado ngayon. Anyway, ang sarap tutukan pa naman ng Senate hearing na yan. Ay, nako. Sa korte, dadaan pa ito sa proseso at ayaw naman namin pangunahan ang mga prosecutors na independently magkoconduct ng preliminary investigation. Anyway, mahaba pa yan guys. Search nyo na lang sa Rappler. Kasi baka lahat tayo maboring dito. Pero search nyo na lang sa Rappler. Ang title po ng ano na yan, ng video na in-upload, PAOK, PNP CIDG file, criminal complaint versus Alice Guo and others. So baybayan natin itong malateleseryeng buhay ni Alice Guo hanggang sa makamit natin ang totoong hostisya. Anyway, it's me again guys. Just a little quick update na itong si Alice Guo ay formal na nga pong sinampahan ng criminal complaint ng PAOK at ng PNP CIDG. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.